Hi guys! Magandang umaga! Kamusta kayo? Sinong puyat dito sa aking payuda kagabi? Huwag niyo masyadong pakaisipin. Marami pa tayong mga ayuda sa mga susunod. Tandaan, marami pa akong assignment. Tambak na tambak. Ay nako, di ko nga alam. I-update ko pa ba yung iba? Masyado ng Or hindi na? Anyway, andito na naman nga po akong muli mambubulahaw sa inyo pong umaga. Si Gandara nagbabalik upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paula Avellino. And para nga po sa umaga pala. Para sa umagang ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay may kinalaman dito po sa pagtakbo ni Kimi palayo kay Paolo Avellino. Hoy, ang playful lang Kim Pao. Charot, iba yung nasa isip ko. Ang pilya ha, gandara, ang aga-aga. Hindi. About dito sa moment ng Kim Pao. Huy, moment talaga to. Remember ba yan? Charot. Grabehan na talaga. But before that, alam ko ay excited na din kayo. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pinutin po ninyo ang subscribe button natin at notification bell na nandyan sa baba po para mag-i-updated din po kayo at ma-notify tuwing may bago po akong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paula Avellino, sagot na natin yan. And this morning, gusto kong ay highlight yung pagka-miss ng mga fans sa Kim Pao. Huy, isang araw lang. Miss na agad ang Kim Pao. Grabe naman yun. Pero totoo, pati ako ni-miss ko yung Kim Pao. Gusto ko yung mga videos nila together. Huy, sana may mag-leak ulit ang videos nila. Kimi, baka may vlogs ka dyan. Paki-up na po niyan. Sa iyong YouTube channel, maraming nag-aantay ng ayuda or kaya sa DC. Pinutusan ba naman si Kim? Apaka-demanding. Four. Okay. Next, deep chest. Drop. Okay. What's your name? Three. So, ayan guys, talaga ang Kim Pao hindi mo pa mapaghiwalay. So, lagi talaga silang magkasama. So, ito po ay run for a cost. And, nitong nakaraan, di ba, pinag-uusapan nga natin ito. And, super bagay talaga yung Kim Pao. Dahil, parehas sila ng hilig. So, sino na naman kaya nag-aya? Sino na naman kaya may pag-text, pagkatok, ay hindi pagkulbit? Naalala na naman yun. Pero yung totoo, nakakakilig. Ang Kim Pao, hindi talaga mapaghiwalay. Tingnan nyo yan ha. Even sa group photo, dapat required ba talaga Paula Avellino na nasa likod ka ni Kimi parate, nakabantay, ganyan? Charot. So, required ata na lagi sila magkatabi kasi magnet eh. Magnet silang dalawa. Kaya ganyan. Grabe naman yung yung deep ng relationship na to ng Kim Pao. Hindi mo na ako mapapaniwala na friends lang dahil halos araw-araw magkasama. Kung magka-work lang, friends, hindi ganyan. They always find the way talaga, para maging magkasama, parang ganon. Okay, sige, pagbigyan na natin. Ilo-lower ko yung pagkadilulo ko. Okay, syempre, lagi nag-workout araw-araw. Di magkasama nga. Wala pa naman tayo nakikitang mga dates ng Kim Pao. Pero kung sakali, may makita tayo, hindi rin, be, kasi nung shopping, nung bumili ng bike, hindi ko kayang i-lower yung pagkadilulo ko. Kasi 'di ba nung bumili ng bike, magkasama silang dalawa, sinamahan ni Kim. What is the meaning of that, 'di ba? I mean, hindi na yun, talagang sinamahan sa pagbili ng bike. Ibang level na yun. Lagi talaga silang magkasama. Sana sa susunod, dinner date, o kaya yun nga, magkasama mag-shopping. Pag ganyan, confirm na confirm. Anyway, pag-usapan naman natin itong komento po ni Madam Rose Maridiano. So, eto, sabi niya dito, ayan, good morning pala po sa inyo ha. Miss Gandara, sila na yan
napakilala na si Kiam dun sa mga business partners na ni Pao sa Cavite nung time na nag-bike sila. Hoy! Grabe! Bakit pati yan alam nyo yan? Grabe na talaga to. Ang haba ng antena nyo. Yung totoo, ang lakas nyo makasagap ng chikan. Tataas ng antena nyo siguro, ano? Grabe. Anyway, eto pa, sabi niya dito, makimarites tayo kay Madam Rosemary. Aga-aga, nako, chismis. Ang ganda ng almusal natin, Kim Pao, asus ko. Eto pa, nawalan ang mga empleyado na kumuha ng pics. Sabi yan ni Romel sa Marisol Academy. May nagsabi daw sa kanya, ilang beses niya yan sinabi dati sa Marisol Academy. Hoy, pinagbawalan kumuha ng pics kasi private, ganon. Then sa gym buddies niya na ngayon close din ni Kim, and sa anak niya na si Aki, close na rin si Pao sa family ni Kim. Kay Pao, ano ba? Hindi yan magpapapicture si Pao or family ni Kim kay Pao kung hindi sila. At meron ding sinend the pic doon kay Miss Mildred na nakita daw car ni Kim sa bahay ni Pao. Kaya nung lumabas yung lie detector test na hindi si Pao, makipagrelasyon or magsettle down kung hindi siya buo. Hindi sila naniniwala kasi maski sila ay nag-confirm na sila na daw, pero syempre respeto sa kanilang dalawa kasi ayaw pa umamin. Baka daw yun lang ang sagot ni Pao at pinag-usapan na nila yon. Tulad ng sabi ko, siguro palagay ko lang naman yun ha. Yung mga answer nila sa mga interviews, mga ganyang kinemerot ay for public. Iba yung sa mga fans. Yung sa mga fans, yung kabig nila ng dibdib. Yung padulas-dulas serye, yung mga gestures nila. Kasi si Kim talagang Pilipina yan. Hindi yan magpapakita ng motibo. Oo. Kita mo naman how Kim to Paolo Avellino. Talagang meron. Ibig sabihin, meron sila, patalinuhan na lang daw ito, ika naman ng fans, patalinuhan na lang kayo ng bahala, bumasa sa aming galaw. Yung mga sagot is for public, para hindi na makisawsaw at makipasok. Ayan, ito pa, sabi pa dito, saan na nga tayo, grabe yung haba nito. Hindi sila naniniwala kasi, eto, napag-usapan na nila yun, yes, bago, kahapon sa block screening or nung nakaraan pala, dinaluhan niya, parang isa sa block screening nandun sa Atilacam ni Kim at nakita siya ni Pao, nagbeso silang dalawa. Kung mahanap mo yung vlog ni Ambet, yung baklang chubby doon sa Marites University, sarili niyang vlog, kaibigan niya si Ate Lakam, kinonfirm daw ni Lakam na sila na at sabi pa, kung saan masaya kapatid ko, doon daw siya. Kaya, hesitant na siya ngayon magpa-interview. May latest interview siya kay Odon Sermano nung nagpa-block screening sila. Parang nagdadalawang isip na siyang sumagot. Plus, may nagtatanong pa about proposal na shock sa Ate Lakam. Sana makita mo yung interview na yun. Kasi grabe naman, over the bakod naman yung mga questions talaga. Napaka-insensitive naman ng mga questions kung sakaling hanggang proposal ba naman. Kasi di pa nga umaamin. Wala ngang pa. Tapos andun agad sa proposal. Ayan, sorry sabit. Ang agad di pa tayo nakakapagmumog. Agad, Kimpaw agad pagkagising. Anyway, ayun nga, sabi ko, kung parang tinatamad na si Paolo magpa-interview, it means hindi na siya komportable. As introvert, ganun talaga. Pag hindi na sila komportable. Ngayon, ang reason, ano yung dahilan? Bakit hindi nagiging komportable na si Pao? I think yun yung pag-over the back ng mga questions na pati proposal gustong pati proposal agad yung mga katanungan, lakas na jump in. I mean,
lalong hindi magsasalita si Pauline yun kasi masyado nang nangingialam sa buhay. Di pa nga umaamin na sila na nangingialam na sa buhay. Lakas namang halongkat, lakas namang ganito, ganyan. So, paano pa sila amin lalo niyan? Nangingialam na. Lakas nang pinapangunahan na sila, etc. So, nararamdaman ko, kaya siguro, kung tama ngayon chika nyo, na parang ayaw na magpa-interview ni Pau, uncomfortable na siya. So, sana guys, wag natin na anuhin, sakalin yung Kim Pao na to the point na pipilitin na talaga natin silang umamin. Kasi kung aamin na sila, aamin yan kahit di na natin pilitin pa. Samantala, dito naman po tayo sa pagtakbo ni Kimi, ayan, nung nakaraan. Tumatakbo na siya palayo kay Paolo kasi siguro nababasa na niya yung nasa utak ni ni Paolo Avellino. Alam mo naman si Paolo, napakapilyo, lumalabas na nga yung pagkapilyo niya na lumalabas na siya kasi nagiging komportable na siya sa mga fines, ganyan. Ayan, napatakbo si Kimi, sabi nga dito, baka totohanin ni Pao yung sigaw ng mga fans. Ano ba yung kasi yung mga sigaw ng fans? Wala naman pong iba kundi kiss. Kaya yan, baka gumante si Pao, totohanin talaga. Kaya nagtatatakbo na si Kimi. Tulad ng nakaraan, sabi ko sa inyo, parang si Kim takot na kay Paolo Avellino. Takot na sa mga kalokohan ni Pau. Di na kinakaya si Paulo. Grabe nga yun. Dati ang nonchalant si Paulo, pero ngayon baliktad na. Si Paulo na yung hyper kasi komportable na siya sa mga fines. Si Kim naman yung tiklopa. Opo. Ayan. Napapalayo na lang si Kimi. Pero ang cute ha. Ang cute ng ganitong serye na yan ng Kim Pao. Yung mga ganyang eksena nila. Mga memories to remember yan. Happy, happy. Anyway, hanggang dito lang muna aking update. Thank you so much sa inyong pakikinig. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat.